Hello po sa inyo lahat, mga kapatid ko diyan sa Pilipinas, sa Commonwealth po, Quezon City. Unang-una sa lahat, binabati ko po ang family Kaputan, Pastor Nel, Sister Rose, kanyang may bahay, at kanilang mga apat na anak. At syempre, gayon din sa mga kapatiran diyan. Hello sa inyong lahat. Magandang araw. Hallelujah sa bawat pamilya, sa bawat mag-asawahan. Hallelujah na patuloy naglilingkod sa ating pong Panginoon sa Kristo at hindi nagsasawang maglingkod. Hallelujah. Hallelujah. At patuloy na nagiging masigasig. Hallelujah. At malakas ang pananampalataya. Hallelujah sa ating Panginoon Diyos. Maging sa mga kabataan. Hallelujah. Sa mga nagpapaalaga diyan, sa mga musician, sa mga kabataan na kung saan ay patuloy pinapagamit ang kanilang buhay. Hindi ko na babanggitin ang inyong mga pangalan. Hallelujah. Alam na po ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah kung sino kayo. At naway ang Diyos ay patuloy na pagpalain ang bawat isa sa inyong mabubuting ginagawa para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ay ganyan din naman, binabati ko rin po yung mga patuloy na sumusubaybay, pakikinig, panunood ng mga preaching, mga pangangaral, hallelujah, mula sa Jesus the Only Way Family Church, preachers. Dalayan ko po na ang Diyos ay patuloy na magpala sa inyo, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual. Hallelujah. At ngayon pong umaga, ako po ay lubos na natutuwa sapagkat isa na naman malaking pribilehiyo ito na ipinagkaloob sa akin ng Diyos ng mga pagbahagi ng banal na salita. Hallelujah. Sa aking mga kapatid diyan sa pananampalataya. Amen. Hindi lamang sa aking mga kapatid kundi sa mga kaluluwa na kung saan nakakarinig, nakakapanood, hallelujah, ng pangaral na ito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At kung meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po'y makibukas sa akin sa aklat ni Juan, Kapitulo 6, mga talatang 1 hanggang 13. Ito po ang pagkakasabi. Pagkatapos ng mga bagay nito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea na siyang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanyang lubhang maraming tao sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At tumawon si Jesus sa bundok at doon naupo siya nakasama ng kanyang alagad. Malapit na nga ang Pasko na pista ng mga Hudyo. Tinanong nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao lumalapit sa kanya ay sinabi kay Felipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito? At ito'y sinabi niya upang siya subukin. Sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya at hindi magkakasya sa kanilang 200 dinaryong tinapay upang makain ng kaunti ang bawat isa. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki nito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. At datapot gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan. Sinabi ni Jesus, inyong paupuin ang mga tao. Madamo nga sa dakong iyon, kaya't nagsipo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay at na makapagpasalamat ay ipinamahagi niya sa kanilang nakaupo. At gayon din naman, binigyan sila ng isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila ay mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pagpulutin ninyo ang mga putol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. At the last verse 13, kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Purihin po ang Diyos sa kanyang banal na salita na ating pong nabasa ngayong umaga. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin, humingi po tayo ng kalakasan, humingi po tayo ng pagtatagumpay sa Panginoong Diyos ngayong umaga. Amang banal o aming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po, God,
sa oras na ito na ibinigay mo po muli sa amin upang ikaw, Lord, ay aming purihin, sambahin, at pasalamatan, O Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, minsan pa, Panginoon, inaanyayahan namin, Lord, ang iyong banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. At sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, Lord God, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, upang tanggapin, Lord, ng maluwalhati. Hallelujah. At may kagalakan sa aming puso, at may karunungan sa aming isip. Hallelujah. Ngayong umaga, ang iyong banal na salita. Puspusin mo po ang bawat isa sa amin ng iyong karunungan at ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy na manahan sa bawat isa. At dakilang Diyos, Ama, ilagay mo po sa likod mo ang iyong lingkod, Panginoon. Pangunahan mo po ako, Panginoong God, Diyos. At ikaw siyang patuloy kong tinataas sa oras nito sa aking buhay, magpakilan-kailan. At aking pong dinadalangin ng Diyos, Ama, na iyong sawayin, Ama, ang kaaway, Lord, hallelujah, sa kanyang paninira, sa kanyang panggugulo ngayong umaga. At bilang yung mga anak, Panginoon, Lord, O Diyos, ay aming pong tinatalian, O Diyos, Ama, ang kapangyarihan ng kaaway, Lord. Aming pong binawasak ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa tagumpay ngayong umaga. Hallelujah. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Purihin po ang Diyos. Sa ating buhay, pang-araw-araw, marami tayong nasasaksihan at nararanasan mga himala sa ating buhay bilang mga mananampalataya, mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Mga himala na kung saan hindi natin inaasahan na dumarating at darating at dumating sa ating buhay. At ito'y mula sa ating pinaglilingkurang Diyos. Hallelujah. At anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, nais ko pong mangaral sa paksang Jesus then lifted up His eyes. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata. Hallelujah. At ang unang punto sa nais ko pong banggitin, hallelujah, is to supply our needs. Magkarugtong po yun sa topic. Jesus then lifted up His eyes to supply our needs. Sa talatang 5, hallelujah, ay mababasa po natin doon na iginanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakitan ang lubang maraming tao ay lumalapit sa kanya ay sinabi kay Filipe, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ang mga ito. Nakita ng Panginoong Jesucristo ang lubhang maraming tao na sumusunod sa kanila. Hallelujah. Hallelujah, dahil sa nakita nila ang himalang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Pagpapagaling sa mga may sakit, sa may mga karamdam. At ang mga taong ito ay sumunod sa kanya na lubhang napakarami. Dan sabi po roon, 5,000 kalalakihan. Kaya na makita ito ng Panginoon Jesucristo, hallelujah, ay kagyat na kanyang tinanong kay Filipe kung saan sila makakabili ng tinapay para makakain yung mga tao. Glory to God. We notice in verse 5 that the Lord Jesus had mercy on the people who follow Him. Kung kaya tinanong niya si Filipe kung saan maaaring makabili ng tinapay sapagkat nahabag siya. Upang makakain ng mga taong sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, saan tayo magsisibili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Amen? And what is God's message to us as a human being in verse 5? Brothers and sisters in Jesus Christ, God knows every situation in our lives. Every day, and He knows also what we need today, hallelujah, tomorrow and forever. Because He is God who is omnipotent and knows everything. Alam ng Diyos kung anong sitwasyon meron tayo araw-araw. Yung ating mga pangangailangan, hallelujah, sa buhay.
ngayon, bukas, at magpakailanman. Wala po tayong maika-ikaila o may lilihim sa Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Because God is omnipotent. He knows everything. And the second question is, what is God's message, hallelujah, to us as disciples in verse 5? Sa ating bilang mga mananampalataya, mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin na tayo po ay alagad ng Diyos sapagkat tayo po ay, hallelujah, mga followers ni Jesus Christ. Hallelujah. The Lord Jesus asked Philip where he could buy bread for so many people. He said, when shall we buy bread that this may eat? Amen. In verse 7, Philip answered. Basahin po natin ang verse 7. About the question of the Lord Jesus to him, and Philip answered him, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. Yun ang sagot ni Filipe sa Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil tinanong siya kung saan pakabili. Why did Philip ask the Lord Jesus even though, hallelujah, the Lord Jesus knew what he was going to do? Jesus asked Philip to make him feel brother and sister. The care of God for man, and as a disciples of the Lord Jesus, he wants him also to have concern for the needs of his fellow man. Hallelujah. Nais lang ipakita ng Diyos, ipadama ng Diyos, hallelujah, kay Filipe, ang kanyang malasakit sa tao. Kung kaya tinanong niya ito, hallelujah, kung saan makakabili. Kasi concern ang Panginoong Jesucristo, ahabag siya sa tao. Yun ang nais niya ipakita kay Filipe bilang isang tao. Kung ang Diyos ay nahabag sa tao, gaano pa kaya ang tao sa kanyang kapwa-tao? And that's the reason why he asked Philip, where we can buy bread to eat these people. Amen. Jesus wants him also to have concern for the needs of his fellow men. Ayos rin ng Diyos na ipadama ni Filipe sa mga tao yung malasakit niya bilang kapwa-tao. Amen. At sa ating bilang mga mananampalataya, and as a believers and as disciples of the Lord Jesus Christ, He asking now each of us, where will we buy bread for the people? And what we can do to feed the people, many people around us who are hungry and thirsty for the Word of God. Tayo bilang mga tao, katulad ni Filipe, wala tayong pinagkaiba. Hallelujah. Tinatanong niya tayo sa magitan ng salita ng Diyos. Saan ba tayo? Saan? Banggitin mo yung pangalan mo. Kunyari, tinanong ka ng Panginoon sa Kristo. Kung saan ka makakabili ng tinapay. Amen. Tinatanong tayo ng Panginoon. Ano ba ang gagawin natin bilang mga mananampalataya? Paano natin sila mapapakain? Yung mga tao na kung saan uhaw sa salita ng Diyos, uhaw sa kaligtasan, hallelujah. Uhaw sa maraming bagay, hallelujah, glory to God. Paano natin sila mapapakain? Paano natin may papadama ang ating malasakit, ang ating pag-ibig, katulad ng pag-ibig at malasakit ng Panginoon sa Kristo sa 5,000 kalalakihan na naroon. Na gutom. Kung kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo, nakita ng Panginoon sa Kristo, hallelujah, ang tao na uhaw at gutom. Kaya the first point that He given us to Philip is about the bread. Because that is the primary needs of man. Bread. Physical needs. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Nais ng Diyos tayo bilang mga tao. Ipadama natin ang ating malasakit, ang ating pag-ibig sa mga tao. Huwag natin silang hayaan na nandyan lang sa tabi, nandyan lang sa ating paligid na tinitingnan-tingnan lang natin na habang tayo ay kumakain. Hallelujah. Kain lang tayo ng kain, hindi natin naisip yung ating mga
kaibigan, yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kamag-anak, na darating ang panahon kapag hindi sila nakarinig ng salita ng Diyos, sila'y mapapahamak sa impyerno. Yan ay pagsusulit natin. Amen. So dito sa puntong ito, sa verse 5, glory to God. Hallelujah. Nais pakita ng Diyos na tayo magkaroon ng malasakit. Amen. Hallelujah. Sa ating kapwa-tao. Hallelujah. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos. Hallelujah. Ang ating kapasidad. At bilang mga mananampalataya, gawin natin kung ano yung nais. Ipabatid ng Diyos sa atin ang kanyang malasakit. Kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao, how much more tayo? Hallelujah. Na tayo ay bilango ng Diyos, tinawag ng Diyos, mula sa lusak ng kasalanan, mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Upang mga tao naman, na katulad natin dati na sa kadiliman, hallelujah, ay mahango patungo sa kaliwanagan. Huwag nating hayaan ang ating kaluluwa lamang ang maligtas at ang iba ay mapahamak. Hallelujah. Dalhin po natin sila. Pakainin po natin sila. Hallelujah. Sapagat sila po'y uhaw, sila po'y gutom. Hallelujah. Sa kapangyarihan, sa presensya ng Diyos at sa kaligtasan. Ang ikalawang punto na nais ko pong banggitin sa inyo is to test our faith as believers. Sa talatang 6, hallelujah, mababasa po natin doon na ang sabi po, dalawang bagay ang nais ipahiwatig ng talatang 5 sa kung bakit tinanong si Felipe at narinig ng iba pang alagad, hallelujah, dahil upang unang-una, upang ipakita ng Panginoon Kristo sa atin at gayahin natin yung kanyang malasakit sa tao. At pangalawa, upang subukin ang ating pananampalataya. At ito'y sinabi niya sa talatang 6, at ito'y sinabi niya upang siya'y subukin sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sinubukan niya si Felipe. Although alam ng Panginoong Kristo ang kanyang gagawin. But he was tested, hallelujah, Philip, for what he can do that time in so many crowd before him. Amen? Sinubukan niya kung anong maaring gawin ni Felipe. At ang sabi nga ni Felipe, talatang 7, sumagot siya. Hallelujah. Sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ng bawat isa. At sinabi sa kanya ng isa sa kanyang malagad si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, may isang batang lalaki dito na mayroong 5 tinapay na si Bada at 2 isda. Ito po, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? Hallelujah. 2 disciples. Amen. At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Tandaan po natin, alam ng Panginoong Hesus ang ating kapasidad, ang ating kakayahan bilang tao at bilang mga alagad o mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Sinubukan ng Panginoong Hesus si Felipe sa magitan ng tanong sa oras na yon sa harapan ng lubhang maraming tao, 5,000 na kalalakihan. At sumagot si Felipe sa kanya, hindi magkakasya sa kanila ang 200 dinaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa. Sa palagay ninyo, ilang katao ang maaring mapakain sa halagang 2 dinaryo na tinapay? Let's say, i-apply natin sa ating buhay ngayon, 1 dinaryo. Kuwait dinar equivalent of 170 pesos. Then, 170 pesos times 200 dinar. Sa mga pagkakataon na kasi may 200 dinar. Sabi ni Felipe. So, equivalent of 34,000 pesos. Hallelujah. 34,000 in our money. Sa ating pong panahon ngayon, i-apply na lang natin. Let's say sa Jollibee.
magkano na ang minimum ngayon ng pagkain sa Jollibee? Ito sabihin natin mga 100 plus or 117 like that. And meron ka na ng hamburger, meron ka ng french fries, meron ka ng soft drinks. It's only 117 pesos. Then, hallelujah, 117 times 5,000 men. How much? Ang sabi rito, winenta ko, is more than 500,000. 500,000. Amen. Compared to 34,000 na dinar, 200 dinar, equivalent sa 200 dinars sa mga panahon ngayon. Halos sa panahon ngayon. So, ang makakakain lang nun ay 291 men ang makakakain. Halos ng 34,000 worth of 117 kung sa Jollibee. Tapos nga, men. Kahit kung papansinin natin dito, hallelujah, may puntos yung dalawang alagad ng Panginoong Kristo. Kapos nga naman. Amen? Hallelujah, kapos. Papakainin mo yung 5,000 kalalakihan sa halagang 34,000 lang at ang makakain lang ay 291. Wala pa halos sa kalahati. Amen? Wala pa halos sa 1/4. 291 lang doon sa 5,000 kalalakihan. Kung papansinin natin ang dalawang alagad ng Panginoon Kristo, ay may puntos dahil kapos nga naman para sa 5,000 kalalakihan na papakainin. Sa ating panahon, sa ating buhay araw-araw, pananalapi, pagkain, sa mga material na bagay, nagkakaroon tayo ng shortage. Nagkakaroon tayo ng financial breakdown, hallelujah, crisis sa ating buhay, sa lahat ng bagay. Amen? Hallelujah. Na katulad ni Andres at katulad ni Felipe, glory to God. Nung tinanong si Felipe ng Panginoon Kristo, agad negative yung kanyang response. Gayon din si Andres, negative. Both of them are had negative response. Hallelujah. From the questions of Jesus Christ, our Lord. Negative. Hallelujah. Sa ating buhay, ano yung mga crisis na dumarating sa iyo ngayon? Pananalapi, shortage, crisis, hallelujah, food shortage, kailangan mo ng mga material na bagay, yung sarili, nagkukulang ka. Katulad din ba tayo ni Felipe at ni Andres? Na mga panahon yan, nung tinanong si Felipe ng Panginoon Kristo, nagulumihanan siya. Hindi agad siya nakasagot. Ang kanyang nasagot ay negative ka agad. Katulad ni Andres. Bagamat sila ay may puntos, hallelujah, na shortage nga naman. Glory to God. We witness and experience many blessings, hallelujah, and miracles that God has done in our lives. And we have proven that God changed lives and gives blessing, but we come to the point where we forgot God because of the problem and anxiety around us in struggle. Na nakararanas tayo, hallelujah, na maraming pagpapala at nakakatanggap tayo mga pagpapala at mga himala na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. At napatunayan natin ito. Hallelujah. Subalit, dumarating kung minsan sa ating buhay, sa punto ng ating buhay, na nakakalimutan natin yung Diyos. Dahil natatakpan yung ating isip ng mga problema, ng mga suliranin, hallelujah, ng mga pangyayari sa ating buhay, na meron pala tayong Diyos na mapaghimala, Diyos na mapagpala. Tandaan po natin ang pagpapala na nasa atin ngayon,
Walang ibang pinanggagalingan niyan kundi ang Diyos. Amen. At sa tagpong ito, glory to God, nakalimutan ni Felipe at ni Andres na ang nagtanong sa kanila ay Diyos ng pagpapala. Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos na mapaghimala, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Diyos nagpapagaling ng mga karamdam. Parang tayo, kahit ng mga mananampalataya na katulad nito, mga disciples, alaga ng Pilipinas. Kalimutan nila, ang Panginoon Kristo ay Diyos. Hallelujah! Na isa siyang tabi nila. Dahil sa mga pangyayari sa kanilang paligid. Hallelujah! Natulala sila, nabigla sila, naging positive ang kanilang reaction at tugon sa tanong ng ating Panginoon Kristo. Nakalimutan nila na ang kanilang kasama ay Diyos. Hallelujah! Sa ating buhay, ganyan din tayo natatampan yung isip natin dahil sa mga problema, gulong-gulo yung isip natin. Dadalo ka sa church, na punong-puno ka ng problema, iniisip mo, hallelujah, ang problema, pagpasok mo sa pintuan, pag-upo mo, iniisip mo na wala kayong pagkain, wala kayong isasaing. Ang totoo niyang crisis kayo ngayon, hallelujah, habang nangangaral si pastor, nakikinig ka, iba ang nasa isip mo. Wala sa isip mo yung pangangaral. Hindi ang iniisip mo. Hallelujah. Yung pangangailangan ninyo. Ganyan tayo minsan. Nakakalimutan natin, mga kapatid. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Ano naman yung mga pangyayari sa ating buhay, ano man yung mga problema, ano man yung mga suliranin, ano man yung mga pangsubok sa ating buhay, ipagkatiwala natin, lagi natin alalahanin, hallelujah, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Kristo. Hallelujah. Isang pinanggagalingan ng mga pinoproblema natin sa ating buhay. Yung mga pagpapala na kailangan. God is the source of everything. Hallelujah. God knows everything. God knows our needs. Because God, hallelujah, knows everything. He is God, omnipotent God. Sinusubukan lang tayo ng Panginoon. Katulad ni Felipe. Amen. Nais ng Diyos na bigay natin yung ating malasakit sa mga tao. Katulad ng kanyang pagmamalasakit. At sinusubukan ng ating pananampalataya. Kung gaano ito katotoo. Aware ba tayo sa ating pananampalataya, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ang ikatlo, to comfort and feed us. Then Jesus lifted up his eyes to comfort and feed us. Hallelujah. Itinanaw nga ni Jesus ang kanyang mga mata upang tayo ay aliwin at pakanin. Sabi po sa verse 10, basahin po natin verse 10, at sinabi ni Jesus, inyong paupuin ng mga tao, madamo nga sa dakong niyaon, kaya nagsibo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Hallelujah. At sa talatang 11, kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat ay pinamahagi niya sa kanilang nakaupo. At hindi naman, binigyan sila ng mga isda kung ganong ibigin nila. At nang sila ay mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada at tumapis sa nagsikayo. To comfort and feed us upang tayo'y aliwin, hallelujah, at pakanin. Sa talatang 10, nung sabihin ni Andres na mayroon doon 5 tinapay at 2 isda, kinuha ng Panginoon yun. At ang sabi niya roon sa talatang 10, paupuin ninyo yung mga tao. Glory to God. Paupuin ninyo. At ang sabi doon, nabasa po natin ang mga tao hindi pinaupo ng Diyos matigas na bagay sa mga batuhan o kung saan-saan lang. At sabi po roon, doon ay madamo. Ano ba ang pinahiwating nito? Ang damo ay sumasagisag po ng comfortness. Hallelujah. Hindi dinistribute ng Panginoon ng tinapay upang makakain tao ng nakatayo. Pinaupo niya.
inutusan niya ang kanyang mga alagad na paupuin yung mga tao. At sa mga pagkataon na yun, ay pinaupo ng Diyos ang mga hallelujah ng Panginoong Jesucristo, ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo, ang mga tao sa isang madamong lugar. Comfortness. Amen. Masarap pong kumain pag nakaupo kaysa nakatayo. Amen. Napipil mo yung blessing ng Panginoon. At ganito ang nangyari. Pagkatapos, paupuin yung mga tao, pinalangin ng Panginoong Jesucristo yung pagkain. Hallelujah. Pinanalangin niya ito sa Diyos Ama na pagpalain. At pagkatapos, hallelujah. Ang sabi sa Biblia, i-distribute ito. Binibigay niya ito sa mga alagad at pinamahagi ng mga alagad sa mga taong naroon. At sila'y kumain. As ang sabi sa Biblia, sila'y nagsikain ng hanggat gusto nila. At meron pang naipon, hallelujah, na 12 bakol doon mula sa 5 tinapay na sibada. Glory to God. Ito'y pagpapala ng Diyos sa bawat tao. Hindi lamang kung mapapansin natin dito, na ang Diyos, pag nagbigay ng pagpapala, inuuna niya muna, sinusigurado niya na maging komportable tayo. Kaya package po, amen. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, sobra-sobra po yan. May lumalabis pa. Pero ayaw ng Diyos na kahit lumalabis ang kanyang pagpapala, hallelujah, ay huwag po natin sasayangin. Sapagkat ito po ay mayroon pong blessing mula sa Ama. Amen. Ang puntos po rito, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala, inuuna niya muna, sinisigurado niya na maging comfort, maaliw yung mga tao. Amen. Hindi siya nagbibigay basta-basta ng pagpapala lamang, kundi yung pagpapala niyan, hallelujah, ay sapat at sobra-sobra. At hindi lang yun, sinisigurado niya na ang mga tao ay magiging komportable sa kanilang kalagayan. Ganyang kabuti ang Diyos sa atin. Amen. Dapat po nating ma-realize na ang Diyos na ating pong pinaglulingkuran ay Diyos ng pagpapala. Glory to God. Huwag po nating kalilimutan ng ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na tumutugon sa lahat ng bagay, hallelujah, sa ating buhay. Bagamat dumarating ang mga punto, hallelujah, o oras sa ating buhay na tayo nagkakaroon ng shortage, crisis. Hallelujah. Huwag po nating kaliligtaan ng ating pinaglilingkurang Diyos ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na mapagpala, Diyos na nagliligtas ng buhay, Diyos na nagpapagaling ng makaramdaman, Diyos na gumagawa ng himala. Nais ipakita ng Diyos sa mga talatang ito, hallelujah, na aking pong ipinahayag, na tayo po ay magkaroon ng malasakit sa ating kapwa-tao. Magkaroon tayo ng pag-ibig. Huwag po tayong masiyahan na tayo lang ang ligtas at yung ating mga kapitbahay, ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan, hallelujah, ay gayon-gayon na lamang nasa lusak ng pagdurusa. Tandaan po natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Tayo ay mula sa lusak ng kasalanan. Hallelujah, tayo namumuhay sa kadiliman. Subalit, dahil may mga tao na kung saan, hallelujah, ginamit ng Diyos, kung kaya't narito tayo, naglilingkod sa Diyos. At ganyan din naman ang purpose niyan, upang gamitin tayo ng Diyos sa mga tao na sa ating paligid. Sila yung mga uhaw, sila yung mga gutom, hallelujah, sa salita ng Diyos, hallelujah, sa pagpapala ng Diyos, sa kaligtasan, para sa kanilang kaluluwa. Glory to God. At ito po ang unang bagay na ginamit ng Diyos sa karamihan tao, 5,000 katao. Imagine, 5,000 katao. Glory to God, saan mo papakainin yun? Yung po ay hindi pangkaraniwang bagay, pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Pero wala pong imposible sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Napakain niya yung 5,000 kalalakihan. Kalalakihan pa lang yun. Wala pa yung mga kababaihan, mga bata. Dahil sa 5,000 tinapay at 2 isda. And because of God's power,
every people, the 5,000 men, had been filled. Hallelujah. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos. Yan po ang nagagawa ng Diyos. Kaya ikaw, sa ngayon, meron kang problema, meron kang suliranin, huwag kang patatalo, huwag kang padadagan, huwag kang papatapak sa problema. Ang palagi mong iisipin, ang palagi po nating isipin, mga kapatid, brother and sister, ang ating pinaglilingkuran Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang may gawa ng lahat ng bagay, siya ang nagpinagmumulan ng pagpapala. At yung mga pangangailangan mo ngayon, yung pinoproblema mo ngayon, hallelujah, ay maaari niyang ibigay sapagkat ito'y galing sa Kanya. Amen, hallelujah. Sumampalataya ka lamang, unahin mo lamang siya. Hallelujah. Glory to God. Sabi sa Mateo sa 6:33, pag sumikapan ninyo, pagharian kayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipagkakalob yan ng Diyos. Tandaan po natin, ang sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, love of money is the root of all evil in the world. Kaya huwag po natin i-focus yung yung isip sa pera. Dahil aalipinin tayo niyan. Amen. Although kailangan natin ng pera, pero huwag po natin gawing Diyos ang pera. Sapagkat diyan po ang magpapahamak sa atin. Ang sabi po sa unang Timoteo sa 6. Hallelujah. At kung sa pagkain naman, diyan po ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng instruction sa atin. Nagbibigay ng advice sa atin. Ang sabi sa Mateo 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every words that proceed from the mouth of God. Amen? Mas bigyan natin ng pag-focus, attention, yung ating kaluluwa na pagdating ng panahon ay harap sa ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong matakot magutom. Tandaan po natin, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po tayo magugutom. Alam po ng Diyos ang ating kapasidad, ang ating kakayahan, at alam din ng Diyos ang ating pangailangan sa araw-araw. Kaya I would like to advise everyone, don't be discouraged. Hallelujah. Sa paglilingkod. Kahit na dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo. Tumawag ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. Dumaing ka sa Panginoon at ang Diyos, ang sabi sa Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Amen. Tumawag tayo sa Panginoon. Siya'y tutugon. Amen. Hallelujah. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, either the things in the world. Huwag natin ibigin ang sanlibutan, yung mga bagay sa sanlibutan. At sabi roon, ang sinumang umiibig sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen. Yan, ang mga material na bagay, huwag po tayo masyado mag-focus dyan. I-focus po natin sa ating pananampalataya. Tandaan po natin na malapit na pong dumating ang Panginoon Kristo. Kailangan natin maging mainit sa paglilingkod. Hallelujah. Huwag po tayong papatay-patay, huwag po tayong palamig-lamig, maglingkod po tayo. Ano man yung dumating na kahirapan, go nang go. Amen. Hallelujah. Lagi po tayong magbasa ng Bible, lagi po tayong manalangin. Amen. Sabi po sa Santiago 4:7, submit yourself to God. And you resist the devil and he will flee from you. Amen. Glory to God. The Lord Jesus first arranged the condition of people and made them comfortable as they eat to be satisfied. Hallelujah. And Jesus said, make the men sit down. There was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. We have responsibility to lead people to follow unto Jesus. Hallelujah. So that they bless more and be comfortable for each blessings they will receive. Hallelujah. And Jesus took the loaves, and when he had given, he distributed the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. The Lord Jesus, hallelujah, show us His truth. Amen. Glory to God. Na kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Ano man ang mga crisis na dumarating sa ating buhay, wala tayong ibang gagawin kundi ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Hallelujah. Ang Diyos po ang tutugon niyan. 100% po. Amen. Hallelujah. Ano man yung mga dumarating na problema sa buhay, huwag po tayong matakot doon.
Huwag pong mangibabaw yung umaghari o magpatalo tayo sa mga problema. Kundi tayo po'y lumapit sa Panginoon sa isang magitan ng pananalangin ng mataimtim. Magbasa po tayo ng Bible, hallelujah. At patuloy po tayo manood ng salita at makinig ng salita ng Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, sa inyong patuloy na pakikinig, hallelujah, at pagtanggap ng pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah, sa bawat araw na meron po tayong gawain. Ipagpatuloy po natin, advice to everyone, hallelujah, to continue to keep you warm, serving to God, because that is the way, hallelujah, to go to heaven. Whatever kind of things, whatever kinds of trial or circumstances, all struggles in our life, let us call God, and He will answer according to Jeremiah chapter 33, verse 2. God is good. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hallelujah. Ako nga po pala, kapatid na Joby, hallelujah, nagsasabi sa inyo, mabuhay po tayong lahat at maraming salamat sa Panginoon at patuloy po tayong maglingkod ng mainit. Hallelujah. Lord to God. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga pagpapalang binigay mo po sa amin ngayong umaga. Nahatid o Diyos ng iyong banal salita na amin pong narinig, which is I distribute, Panginoon Lord, to all my co-fellow Christians, to all my brothers and sisters, hallelujah, in Christ. God, we thank you so much, Lord, for everything that we receive this morning. To all blessing, God, hallelujah, for your encouragement, God, hallelujah, to our souls, hallelujah, this morning. Thank you so much for your power, for your authority that you have given to every one of us. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa tagumpay na binigay mo sa amin. Bagamat kami, Panginoon Lord, ay may pag-aalinlangan, hallelujah, sa aming pagsunod, sa aming paglilingkod dahil sa mga problema, Panginoon. Subalit, O Diyos, ngayong umaga, Panginoon, kami, Lord, ay patuloy na sumasampalataya sa ginising mo kami, Panginoon, sa katotohanan, Lord, at binigyan mo kami ng kalakasan sa magitan, God, Lord, ng pangangaral na ito, sa magitan, Lord, ng iyong banal na salita. At maraming salamat po, Panginoon. At hiniling po namin, Lord Diyos, sa umagang ito, na patuloy mo kaming samahan at patuloy mo kaming bigyan ng pagtatagumpay, Panginoon, Lord. Hallelujah. At gamitin mo kami, Panginoon o Diyos, sa maraming tao sa aming paligid, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, Lord. Sa mga tao, Lord, sa aming paligid na hindi paligtas. Gamitin mo kaming instrumento, Panginoon, para sa iyong bayan. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. God bless po. Hallelujah. Sa Diyos po ang kapurihan.